Nakita sa Malacanang ngayong hapon sina Pangulong Duterte at ang founding chairman ng Moro National Liberation Front na si Noor Miswari. Kasunod niya ng pagsuspindi sa mandamiento de aresto at sa paglilitis kay Miswari para bigyan daan ng usapang pangkapayapaan mula sa lungsod ng Maynila. Nakatutuklay si Rafi Tima. Rafi? Mike, masaya nga nakita sa Malacanang si Pangulong Duterte at Noor Miswari ilang oras matapos siyang dumating dito mula sa Sulu. Sinundo ni Peace Process Advisor Secretary Jesus Dureza si MNLF Founding Chairman Noor Miswari sa Sulu. Tsaka siya dinala sa Malacanang. Sinalubong siya ni Pangulong Duterte at ipinasok sa isinagawa noong cabinet meeting. He has obliged and we are very grateful. Secretary Dureza just did the legwork and all. He was able to pave the way for Chairman Noor to come here, I said, upon my invitation. May pending warrant of arrest si Miswari para sa kasong rebelyon kasama ang iba pang MNLF commanders kaugnay ng 2013 Zamboanga Siege. Mula noon, nagtago na si Miswari pero kanina inanunsyo na nasuspindi ng korte ang warrant of arrest laban sa kanya. There is that pending warrant which is lifted now upon my orders so that we can talk. And I would like to assure Brother Noor that there is never an intention to deprive you of your liberty. There are 6 conditions there for his temporary release. It's actually, in short, the court's suspension of the proceedings of the pending criminal cases in the Pasig Court, and in effect also has suspended the effect of the warrants of arrest. And it will be good for 6 months. Laking pasalamat naman ni Miswari sa imbitasyon at sa utos ng Pangulo na pansamantalang isuspindi ang kanyang arrest warrant at nagulat pa sa imbitasyon na magsalita sa harap ng media. I came here just to see the President, not thinking that I would be having this press conference. Ayon kay Miswari, hindi palaos ang kanyang puwersa, taliwas sa mga lumalabas sa balita. And now I came here, foremost in my mind is, how can we help our President finish his job through to the end of his 6-year term? Because I know for a fact that he will not abandon his pledge to the people. Noong 2013, naglabas ng warrant of arrest ang korte laban kay Miswari at 3 iba pa dahil sa Zamboanga Siege na ikinasawi ng mahigit 200. Mahigit 100,000 residente naman ang nagsilikas. Sinampahan ng DOJ ng mga kasong rebelyon at paglabag sa international humanitarian law si Miswari at nasa 60 iba pa dahil dito. Ang ilang naapektuhan ng kaguluhan, hindi sang-ayon sa naging trato ng gobyerno kay Miswari. Dahil sa kanila nga nangyari ito, nawalaan kaming bahay. Ayaw po. Kasi maraming mga pamilya po na kuwan dito na sagasaan sa pagdira noon. Sabi naman ni Zamboanga City Mayor Ben Climaco, suportado nila ang hakbang ni Pangulong Duterte para makamit ang kapayapaan. Pero hindi raw sila titigil para mapanagot sa kanyang mga krimen si Miswari. Si Miswari ang founding chairman ng MNLF na noong nakarang administrasyon ay kabilang naman sa umaalma sa Bangsamoro Basic Law dahil hindi raw lahat ng sektor ng mga Muslim ay nakonsulta. Kamakailan lang din pinakasuhan ng ombudsman si Miswari dahil sa manumalya umanong pagbili ng mga gamit sa eskwelahan noong gobernador pa siya ng ARMM. Mike, magtatagal ng 6 na buwan itong suspension dun sa arrest warrant laban kay Miswari at umaasa ang OPAP na may mangyayari na patungkol sa gulo sa Mindanao sa loob ng 6 na buwan na ito at hindi pa sila nagbibigay ng anumang tugon kung ano mangyayari pagkatapos ng 6 na buwan ng suspension nitong arrest warrant laban kay Miswari. Mike? Sa mananatili si Miswari, Rafi? Sa ngayon, Mike, basically laya siya. Pagamat meron mga kondisyon ito, pwede pa nga siyang pumunta abroad, Mike, kung magpapaalam lamang siya sa korte at kung papayagan ito at magkakaroon siya ng koordinasyon sa OPAP. So basically talagang laya siya within this 6 months at umaasa nga yung OPAP na may mangyayari na ito within the 6 months. Pero yun nga, i-monitor din nila itong mga magiging movements itong si Miswari, Mike. Maraming salamat, Rafi Tima.